Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3426 hanggang 3430. Si Old Yi ay ipinanganak sa Apocalypse, at ang kanyang kaalaman ay kakaiba. Gayunpaman, sa pakikinig sa mga salita ni Aaron, tila nagbubukas siya ng pinto sa isang bagong mundo, na nagpapaniwala sa kanya ng Aaron ng higit pa. Dahil masyadong maraming alam ang Aaron tungkol sa Apocalypse, kahit isang bagay na hindi pa niya narinig. Paano niya malalaman ang napakaraming bagay kung hindi siya nakaligtas sa panahong iyon? Sa layuning ilantad ang pagkakakilanlan ni Aaron, hindi inaasahan ni Ilaw 11 na makakahanap siya ng Shish Uzo para sa kanyang sarili, at hindi sapat kung hindi niya ito makikilala. Umakyat si Ilaw sa Aaron at sumigaw sa paraang awkward, "Shish Uzo, iyon ang tawag ko sa iyo, di ba?" Napaawang ang bibig ni Aaron at halos hindi mapigil ang matawa. Sadyang tuwid na mukha, tumanggo at sinabing, "Ayon sa henerasyon, totoo, ngunit sa harap ng mga tagalabas, ako si Aaron, ang batang Panginoon ng pamilyang Han sa Yanjing." "Oo, naiintindihan ko, Marshal Uncle. Ano ang maitutulong ko sa iyo?" tanong ni Old Yi. "Sa tingin mo ba may iba pa akong hindi magagawa sa mundong ito?" Aaron liwanag sinabi. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, 2 tao sa harap ng isang ilog, na may mata na nakikita ang bilis ng yelo. Ang eksenang ito, ay para makita si Ye Old Wanleng. Ang ganitong uri ng immortal na paraan ay ganap na lampas sa saklaw na mauunawaan ni Ilaw. "Shish Uzo, napakalakas mo," Ye Old One Face exclaims and odd rays of say to Aaron. Han Sanchen shook his head and said with a deep face, "Ang maliit na paraan na ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit para sa mundo ng Xuanyuan. Hindi mo pa nararanasan ang panahong iyon, at hindi mo naiintindihan gaano kalakas ang malalakas na tao sa mundo ng Xuanyuan." Tumanggo si Old Yi, na may seryosong ekspresyon ng pakikinig sa pagtuturo. Kasabay nito, nagulat din ako na ang mga tao sa mundo ng Xuanyuan ay napakalakas na kung talagang babalik sila, hindi nila magagawang makipagkompetensya sa kasalukuyang lakas ng Apocalypse, na talagang isang bangungot na sakuna para sa mundo. "Shish Uzo, alam mo ba kung kailan ang mga taong iyon sa mundo ng Xuanyuan ay aatake sa lupa?" Maingat na tanong ni Old Yi. "Sa tingin mo ba ay Diyos ako? At pagkatapos ng maraming taon, hindi ko alam ang tungkol sa mundo ng Xuanyuan. Paano ko malalaman?" Malamig na tiningnan ni Aaron si Ilaw. Yi lumang mababang ulo, kahit na tumingin ng direkta sa Aaron mata ng tapang ay hindi. Dahil ang Aaron sa ngayon, sa mata ng matandang Yi, ay walang pinagkaiba sa Diyos, at napakaseryoso din niyang tretuhin si Aaron bilang isang martial uncle. Gayunpaman, pagkatapos kong hayaang mabawi ni Fuyao ang kanyang lakas, babalik ako sa mundo ng Xuanyuan. Nagpatuloy si Han. "Upang sabihin sa iyo ang totoo, Shish Uzo, sa napakaraming taon, si Changqi ay nagpapadala ng mga tao sa mundo ng Xuanyuan, pero wala pang nakabalik. Kailangan mong pag-isipang mabuti ang bagay na ito," sabi ni Yi. "Ang space-time channel sa Xuanyuan world ay nasa Changqi. Pwede kang pumasok kung gusto mo. Ngunit kung gusto mong umalis sa mundo ng Xuanyuan, ito ay nasa madilim na kagubatan, at ito ay nasa tulugan pa rin ni Linlong. Hindi pwedeng maglakad na lang kung gusto mo. Hindi nakakagulat na ang mga taong iyon ay hindi na makakabalik. Hindi na sila makakabalik, pero hindi nila ibig sabihin na patay na sila," sabi ni Aaron. Yi lumang kilay isang pik, siya at Ching Feng palaging iniisip na ang mga walang balita, ay dapat na patay, ngunit Aaron kaya sabihin,
ang mga bagay ay tila may isang turn para sa mas mahusay. Shish Uzo, hindi siya namatay. Bakit hindi siya bumalik? Tanong ni Old Yi. Hindi mo iniisip na ang kabilang dulo ng tunnel ng oras ay kasing ligtas ng apocalypse. Naiinis na sabi ni Aaron. So, ano ang sitwasyon? May kahangahangang paraan si Old Yi. Ang space-time tunnel ng Xuanyuan World ay matatagpuan sa madilim na kagubatan, na kung saan ay ang pinakadelikadong lugar sa Xuanyo World. At saka, may natutulog na linlong sa tunnel. Sa kanilang kakayahan, hindi sila makakapasok sa madilim na kagubatan, kaya hindi mo na kailangang mag-aksaya pa ng oras para gawin ito. Sabi ni Aaron. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, si Ilaw ay nagkaroon ng karagdagang pag-unawa sa mundo ng Xuanyuan, ngunit ang mababaw na pag-unawa na ito ay nasiyahan lamang sa bahagi ng kanyang pag-uusisa, at hindi siya nakatulong sa pakikitungo sa mundo ng Xuanyuan. Shish Uzo, kung kailangan mo ng anumang tulong mula sa akin, mangyaring huwag mag-atubiling magtanong. Gagawin ko ang aking makakaya. Mula ngayon, ang buong apocalypse ay makikipagtulungan sa iyo, sabi ni Yi. Tumawa si Han Sanchen at tinanong ang matandang Yi, ang 4 na gate at 3 bulwagan ng apocalypse, ikaw lang ang mamamahala sa 4 na gate at 3 bulwagan. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang iyong sasabihin? Medyo nahihiya si Old Yi. Kinokontrol ni He Qingfeng ang mga gawain ng 3 bulwagan. Wala siyang karapatang makialam. Gayunpaman, naniniwala si Ilaw na pagkatapos niyang malaman ni Qingfeng ang mga bagay na ito, ang kanyang ugali ay magiging katulad ng sa kanyang sarili. Marshal Uncle, ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito, hahayaan kong sundin ka ni Qingfeng, sabi ni Yi. Bagaman ang apocalypse ay maliit na kahalagahan sa Aaron, maaari pa rin silang magpakita ng tiyak na halaga sa lupa. Sabi ni Ilaw, natural ding tumango si Aaron. Hindi alam kung magagamit, ngunit kailangan na mag-ingat, wala nang iba, sige lang. Sabi ni Aaron, nag-aatubili pa rin si Ilaw dahil alam niyang hanggat nananatili siya sa Aaron, mas malalaman niya ang tungkol sa mundo ng Xuanyuan, maging ang digmaan noong panahong iyon. Pero halatang hindi handang harapin siya ni Aaron, kaya Ye Old also don't force to stay. In this case, Marshal Uncle, aalis muna ako kung may something ka, please contact me anytime. Tapos sinabi, iniwan ni Ye Old ang kanyang numero sa Aaron. Aaron tumingin sa oras, mukhang hindi pa huli ang lahat para pumunta sa bahay ni Su ngayon, ngunit minsan na niyang tinanggihan si Sugoyaw. Ngayon ay pumunta na naman siya. Parang walang card face. Kaya kinailangan ng Aaron na bumalik sa hotel. Si Chi Yian, isang student bully, ay halos palaging nagbabasa ng mga libro, na labis na hinahangaan ni Han Sanchen. Bukod dito, sa edad ni Chi Yian, hindi ka panipaniwalang magkaroon ng ganoong kalakas na kakayahan sa pagdidisiplina sa sarili, malapit ng malaipat ang vilya sa gilid ng burol. Gusto mo bang manatili? Bago matapos ang Aaron, huminto si Chi Yian, ikaw hindi mo ako pwedeng iwan dito mag-isa. Susundan kita kahit saan ka magpunta. Walang pagpipilian si Aaron kundi ngumiti. Akala niya ay mapapawi niya si Chi Yian. Ngayon ay tila masyado siyang nag-iisip, at hindi siya binigyan ni Chi Yian ng ganoong pagkakataon, huwag mag-alala, hindi ako iwan ka. Kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan pero si Ivory ang hostess ng villa. Bago ang kanyang muling pagsilang, ang Aaron ay sinaktan si Chi Yian ng maraming beses. Bagamat marami siyang panghihinayang sa kanyang puso, wala pa ring mababago ang Aaron sa buhay na ito. Ang mga salita ni Aaron ay hindi naging dahilan upang magkaroon ng anumang mga alon si Chi Yian, at kahit na ang kaunting pagbabago ng ekspresyon ay hindi lumitaw, dahil nahulaan na niya ang ideya ni Aaron tungkol kay Ivory. Gayunpaman, kahit ganoon, walang ideya si Chi Yian na sumuko. Para sa kanya, kahit anong ugali ni Aaron, at least nasa Aaron pa rin siya, na may tiyak na pagkakataon. Sabi nga, nauuna ang buwan. Naniniwala si Chi Yian na hanggat kaya niyang samantalahin ang anumang pagkakataon, makukuha niya ang gusto niya. Ngayon, ang kailangang gawin ni Chi Yian ay maghintay ng pagkakataon. Makalipas ang 1 linggo, sa wakas ay muling pinalamutian ang Hillside Villa. Nang muling pumasok si Aaron sa villa, bumalik kaagad ang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Ang lahat ay idinisenyo ayon sa disenyo bago muling ipanganak, na nagustuhan ni Su Yingxia. Kung pwede ko lang siyang iuwi ngayon. Hindi mapigilan ng Aaron na sabihin.
Nagkunwaring hindi narinig ni Chi Yian ang mga salitang ito at dumiretso sa pagpili ng kwarto. Inokupahan ng Aaron ang kwarto nila ni Ivory, at hinayaan si Chi Yian na gumawa ng ibang mga pagpipilian. Sa oras na ito, biglang tumunog ang doorbell. Aksidente para sa Aaron na may dumating. Ngunit nang buksan niya ang pinto at nakita si Tian Changsheng Tianlanger, ang kanyang apo, hindi na siya nagulat man lang. Kuya, housewarming ceremony. Hinawakan ni Tianlinger ang regalo sa kanyang kamay at sinabi kay Aaron na may ngiti sa kanyang mukha. Pumasok ka na. Tinanggap sila ng Aaron sa bahay. Ito ay isang nakangiting mukha ng araw espiritu anak sa makita Chi ulap ng oras. Ang facial expression ay halatang matigas ang ilang minuto. Alam niya na si Aaron at Chi Yian ay nakatira sa hotel sa lahat ng oras na ito, at alam ni Tianlanger na tiyak na titira si Chi Yian sa villa. Ngunit kapag nakita niya talaga si Chi Yian, magkakaroon ng kalungkutan sa kanyang puso. Kung si Chi Yian ay hindi ganoon kaganda, maaaring hindi siya pansinin ni Tianlanger, ngunit ang kagandahan ni Chi Yian ay nagpaparamdam kay Tianlanger ng banta na hindi pa niya naramdaman. Ang pagganap ni Chi Yian sa oras na ito, tulad ng isang babaeng punong abala, ay nagbuhos ng tsaa para kay Tian Changshengay at sa kanyang apo, na lalong nagpalungkot kay Tianlanger. Kuya, napakalaki ng pamilya, hindi mo ba ako bibigyan ng silid? Kung mag-away ako sa aking pamilya, maaari akong pumunta sa iyo upang magtago, sabi ni Tianlinger kay Aaron sa nakakaawang paraan. Walang choice ang Aaron kundi ngumiti. Miss Tian, maaari ka pa bang magkaroon ng mas kaunting real estate? Kung gusto niyang magtago, paano siya magkukulang ng sariling kwarto? Alam ng Aaron na ang paggawa nito ni Tianlanger ay talagang nakikipaglaban kay Chi Yian. Dahil dito, walang pagpipilian ang Aaron kundi sumakit ang ulo. Hindi pa dumarating ang tunay na babaeng punong abala, ngunit nagsisimula ng magselos ang dalawang tamad, natatakot ako na ang villa sa gilid ng burol ay hindi mapakali sa hinaharap. Kuya, kung hindi ka magsasalita, I'll take it as your promise. Ako ang pipili ng kwarto. Tapusin ang pagsasabi, ang araw na espiritong anak na si Sahuan ng Ran, huwag mong bigyan ng 3,000 si Han ng anumang pagkakataong tumanggi. Napili ang sariling silid ni Chi Yian, ngunit pinili ni Tianlanger ang silid ni Chi Yian. Ang mapagbigay na si Chi Yian, hayaan din ang isang hakbang, gayon paman, mayroong maraming mga silid sa bahay, hindi siya handang makipag-away sa Tianlanger. At maaaring tumira sa kung aling silid para sa Chi Yian ay hindi mahalaga, ang mahalaga ay upang mabuhay kasama ang Aaron sa ilalim ng parehong bubong. Madali mo ba akong pinakawalan? Inaasahan din ni Tianlanger ang isang spark friction kay Chi Yian, ngunit hindi niya inaasahan na si Chi Yian ay walang pagnanais na ipaglaban ito, na nagiging dahilan upang mawalan ng interes si Tianlanger sa isang sandali. Isang kwarto lang. Ganun ba kaimportante? And I'm generous to let you. Tingin mo ba mas matino ako? Nakangiting sabi ni Chi Yian. Labis na napahiya ang mukha ni Tianlanger. Si Chi Yian ay mapagbigay. Hindi ba siya nagiging manok? Sa araw na iyon, nagngangalit si Linger at tumingin kay Chi Yian, ngunit may ngiti si Chi Yian na puno ng tagumpay. Sa kakayahan ni Tianlanger, malaki pa rin ang agwat nila ni Chi Yian, lalo na sa aspeto ng skimang. Siya si Xiaobai, ngunit si Chi Yian ay kwalipikado na maging isang senior player. Sa kabilang banda, nag-uusap sina Tian Changsheng at Han Sanchen tungkol sa pagtatayo ng bagong urban area sa sala. Sa kasalukuyan, tinulungan ni Chan Changsheng ang Aaron na ayusin ang relasyon sa pagitan ng lahat ng partido. Ngayon ay kailangan na lamang ng Aaron na utos upang simulan ang pagtatayo sa kanluran ng lungsod, at ang lahat ng mga dokumento ay maaaring maibigay sa unang pagkakataon. Masasabing si Aaron, ang Sheikh of Shopkeeper, ay walang magawa kundi maghintay sa pagkumpleto ng bagong lungsod. 3,000, napakalaki ng bagong lungsod, napakaraming mga bagay na walang kabuluhan, natatakot ako na hindi mo sila kayang alagaan ng mag-isa, o hayaan ang Tianhonghui na tulungan ka. Makakatiyak ka na kung hindi ka nasisiyahan sa kung ano ang nagawa na niya, maaari mo siyang palayain anumang oras, at hinding-hindi ako magkakaroon ng anumang problema, sinubukan ni Chan Changsheng na sabihin sa Aaron. Ang proyektong ito, maging si Chanjia, ay pinagnanasaan. Pagkatapos ng lahat, napakalaking piraso ng taba, kung si Chanjia ay hindi makakakuha ng anumang langis at tubig, ito ay isang malaking kawalan para kay Chanjia.
Bukod dito, nais ni Han Sanchen na magtayo ng Fengchen Commercial Building sa pinakamalaking shopping center sa rehiyon ng Asia Pacific. Ang proyektong ito ay hindi lamang para kumita ng pera, kundi para mapabuti din ang katayuan nito. Si Chan Jia ang dating unang pamilya sa Yuncheng, ngunit natapos ang Fengchen Commercial Building. Kung hindi makakasabay si Chan Jia sa bilis, iiwanan ito ni Yuncheng maya-maya. Guro, kahit hindi ko alam ang kakayahan ni Tian Hongwei, naniniwala ako sa iyo. Dahil anak mo siya, bibigyan ko siya ng pagkakataon na pangasiwaan ang proyekto. Sabi ni Aaron. Tuwang-tuwa si Tian Changsheng kaya hindi niya napigilan. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling pumayag si Han Sanchen, at direktang ibinigay niya ang proyekto kay Tian Hongwei. Hindi ganoon kadali ang posisyong ito, pero kung alam kong naglakas loob siyang maghanap ng personal na pakinabang sa posisyong ito, hinding-hindi ko siya patatawarin Aaron. Paulit-ulit na tumango si Tian Changsheng sa posisyong ito, napakasimpleng gustong manghusga ng pera, ngunit ang Chanji ay hindi pera. Ngunit ang hinaharap nito kaya't sasabihin niya kay Tian Hongwei ang tungkol sa puntong ito. Huwag kang mag-alala, tinapik ni Chan Changsheng ang kanyang dibdib at tiniyak na, okay, iaanunsyo ni Feng Chen ang plano ng bagong urban area pagkaraan ng ilang sandali. Sa oras na iyon, hayaang lumitaw si Tian Hongwei bilang pinuno ng proyekto. Sabi ni Aaron, 3,000, salamat. Salamat sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong ito, nakangiting sabi ni Chan Changsheng. Si Chan Ji ay naging supremo sa Yuncheng sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa siya naging napakakumbaba, kahit na medyo mapagpakumbaba. Ngunit iniisip ni Chan Changsheng na ang lahat ng ito ay kinuha para sa ipinagkaloob. Sa harap ng Aaron, ang Chan Ji ay wala. Paano naman ang mapagpakumbaba? Matapos makipag-chat ng ilang sandali, alam ni Tian Changsheng na hindi niya maaaring istorbohin ang Aaron sa lahat ng oras, kaya handa siyang hilingin kay Tian Linger na umalis. Pero mukhang patay na si Tian Linger. Nais niyang manatili sa villa para sa hapunan, na ginagawang walang magawa si Tian Chang. Linger, paano ka magiging walang galang? Sigaw ni Chan Changsheng. Kailanman ay hindi natakot si Tian Linger kay Chan Changsheng. At saka sa Chan Jia, si Tian Linger lang ang nang-aasar kay Chan Changsheng. Saan kaya mag-uutos si Tian Chan? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!